Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa mga OFW saan mang panig ng mundo. Kumusta po tayong lahat? At sa video ito mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng comment at gusto ko lang din i-summarize yung mga updates na nangyari sa mga nakarang araw pagdating sa pamumulitika ng ating bansa. Lalo na itong sabi nga nila, illegal na pagdakip sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ito mga kababayan, ginawa ko po itong parang compilation para at least mapanood nyo sa isang video lang yung mga importanteng updates tungkol sa kay Pangulong Duterte. Ngayon po, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo yung naging initial findings na ni Senator Amy Marcos. Na kung matatandaan natin, nagkandak siya ng Senate investigation doon sa pagkakaresto kay Pangulong Duterte. Ito ay kinandak niya ng Senate hearing noong March 20. Ngayon, nakakatuwa kung masusundan natin yung investigasyon. Medyo lumutang dito na talagang sa aking wari at sa mga tono ng pananalita ng ating mga nag-iimbestiga ay lumalabas dito parang planado talaga yung yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte. Hindi lang nung March 11 nila nalaman, talagang planado na pala. So, panoorin natin ito para at least maniwanagan tayo itong initial findings report ni Senator Amy Marcos, para po tayo medyo magkaroon ng kaliwanagan dito sa kung anong nangyari sa investigasyon. At dito sa kanyang i-report sa atin, ay dito medyo maliliwanagan tayo kung ano ba talagang katotohanan sa pagkadakip kay Pangulong Duterte. Panoorin po natin mga kababayan. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or Hindi read notice, diffusion notice lang pala. approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion, So wala tayong legal obligation under the diffusion notice. to notice there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. Okay, mga kababayan, itong sinasabi ni Senator Amy na nag-decide daw ang Pilipinas na mag-assist sa ICC. So parang kung mapapanood natin, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaintindi, yung mga nangyayari na pronouncement doon, mga nababasa natin sa social media, na ang ICC daw ang nag-request ng tulong sa Philippine government
Pero bago natin ipagpatuloy itong report ni Senator Amy, mayroon ako ipa-play sa inyo na video na inamin ng ICC na ang Pilipinas mismo, ang Pilipinas mismo ang nag-decide na isurrender si Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin itong video clip na to. In an interview, ICC spokesperson Fadi El Abdallah stated that the surrender of former President Rodrigo Duterte was a decision made by the Philippine authorities. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we would see what would be the outcome. So palpal naman dito. Kumbaga, parang pinasinungalingan dito ang gobyerno natin na sinasabing humingi ng tulong ay ang ICC para huliin si Pangulong Duterte. Samantala dito inamin ng spokesman ng ICC na si Fadi Al Abdallah, ICC spokesman, na ang sabi niya, the ICC admitted that the decision to surrender Duterte was made by the Philippines. So ang Pilipinas ang may kagastuhan na isurrender si Pangulong Duterte. So hindi na tumulong sila, kundi sila ang nag-decide na isurrender si Pangulong Duterte. So fake news na naman ang lumabas nung una. So mabuti na lang itong spokesman ng ICC ay umamin na hindi sila, kundi ang Pilipinas ang nag-decide na isurrender ang si Pangulong Duterte. So diyan pa lang malinaw na parang nagkaroon tayo ng iba-ibang impormasyon tungkol sa pagkahuli ni Pangulong Duterte. Dahil nga alam naman natin ito, no? Hindi naman natin ito masabing opinion lang ito. Puro kabaliktaran ang sinasabi ng gobyerno. Kung anong sasabihin, kabaliktaran ang nangyayari. So dito, ang sinasabi nila na tumulong lang ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC, pero ang totoo, ang ICC umamin na ang Pilipinas ang nagdesisyon na isurrender si Pangulong Duterte. So tuloy po natin yung report ni Senator Amy dahil marami pa tayo dito madidiscover. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was Okay. Ito yung maganda rito, yung portion na kung sinabi ni Senator Amy na ito ba, sino-sino ba ang nagplano nito sa pagdakip kay Pangulong Duterte? Hindi niya inamin. Di alam niya na mayroon siyang nakakalimutan siguro na nadulas siya nung in-interview siya doon sa bilyonaryo ba yun or sa yun, na inamin niya na it was a group effort. Ayoko na ako mismo magsalita, panoorin yung slides na ito. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. So, hindi naman ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Isidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his location. So, ako lang ang nasa Malacanang. One extremely annoying shift later. Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief Dito, PNP, binukil ni Senator General Anyo. Marbil.
Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. Who planned this? I did not state in any way who planned it. Nagsisinungaling na. The Ayaw na meeting yamin. was of executive privilege. It is a conversation between the president Mga and the kababayan, ones I mentioned. sarili niyang salita, There sarili wa- niyang pinagsisinungalingan. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Kasi, Ma'am, we're already invoking Amen. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in yes, this. that's fine, but it's Yes. in the interview. And it's Yes, ma'am. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what way. he said in the interview, and I'm happy They to asked me hear if it. I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Wala, Saan ang kasi galing yung mga na-interview pangalan na siya. ito? Recorded Ma'am, yun na that again sinabi is niya na executive it was privilege, a ma'am. group. Let me Pero explain, ma'am. Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on... hindi yung gano'n ang dating sa amin eh. Ang That pagkaintindi is namin, the whole apat na truth, plano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Eh napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyong, of course, mapakiyaw-kiyaw is dun sa Special Police sinabi. Intelligence. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Napakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very Mga kabayan, tuloy po tayo dito sa report ni Senator Amy. Dahil marami pa tayo dito madidiscover dito sa... Actually, sa nung una, medyo hindi ako believe sa ginagawa ni Amy Marcos kasi nga, nabudol na tayo. Kumbaga dito sa ginawa niya, talagang sa totoo lang mga kababayan, na unti-unti akong bumabalik yung pagkatiwala sa kanya, hindi naman sa totally ha, dahil nga bukod sa umalis siya sa alyansa, ayan, umalis na siya. Talagang pinanindigan niya, tumiwalag na siya sa alyansa ng para sa bagong Pilipinas ni PBBM sa kanyang kapatid. At bukod doon, itong ginawa niyang investigasyon. So, nakikita ko mukhang seryoso siya dito ha. Ito, patuloy natin panoorin ng kanyang initial findings. An indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. Dito po tayo kay kay General Torre yung pagdakip daw niya kay Pangulong Duterte kasi question dito nila Senator Amy na bakit hindi niyo binigyan ng sapat na panahon. Kaya nga sabi ko sa iyo kung napapanood niyo yung video na sabi niya hihilain ko yan dahil daw ubos na yung oras nila, yung may period daw sila. Yun pala, na-discover natin dito sa investigasyon ni Senator Amy, yung na-discover natin dito sa Article 125 ng Revised Penal Code na ang mayroon palang period given time para dun sa arrest na para may turnover ay yung warrantless arrest.
So, dito nga panoorin natin kasi nagdidebate si General Torre at saka si Senator Aimee dahil nga ini-insist ni General Torre na applicable doon kahit kasi sinasabi niya may warrant of arrest daw. So, sabi ni Aimee, bakit may period? Walang period yun. Hindi applicable ang period. Applicable lang ang may given time or period na dapat i-surrender si what is this? Ang nadakit kung warrantless arrest. So, panoorin natin yung slides mga kababayan. Abide with that Article 125 of the So inaamin mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. Many other, among other Never laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng Revised Penal I Code. do believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Pati ba naman ang Revised Penal Code naging executive session? Pambihirang buhay ito. So, di natin alam kung hindi masyado naintindihan ni General Torre o sadyang nag-ano-anuhan lang siya sa batas. Nasadya lang niya pinag-ano yung batas para lang i-twist ang batas para mangyari ang gusto nila. Di ba? So, kung ganyan ang mga pulis natin na manghuli tapos yung batas ay hindi yung naintindihan masyado, ay may problema tayo dyan. Dito pa lang presidente ng Pilipinas yung ginawan nila ng ganito. So, in-apply yung period na may period daw, given time. Sa warrantless arrest yun. Hindi sa kung may... Kasi inamin naman yan na may warrant of arrest So, di ba mga kababayan, medyo at least... The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former President in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 15. Okay. Itong isa pang medyo nakakatawa na di natin alam kung alam nila yung batas o naiintindihan nila yung batas. Dahil nga doon sa Article 59 ng Rome Statute
ay kailangan si Pangulong Duterte pagkatapos ma-aresto dadalhin sa competent judicial authority para sa sa processing. Ya? Ang judicial authority, kung sa ating pagkakaintindi, dahil mayroon tayong 3 branches of government, the executive, legislative, and judiciary. So, ang problema, inangkin na ng DOJ yung competent judicial authority. Hindi ba nila ito naintindihan na judicial authority is nandun to sa level ng what is this? Nasa judicial level yun. Hindi kasi ang DOJ, mga kababayan, is under executive. Ha? 'Di ba? Under executive department, hindi sa judiciary department. So ang ginampanan nila, sila daw yung tawag nito, yung competent judicial authority. Nakalimutan nila na hindi sila judicial authority, under sila ng executive department. So panoorin po natin itong video na actually ito yung statement ng spokesman nung March 13 na sila daw yung nag-assist bilang isang competent judicial authority na binira naman ng isang abogado. Panoorin po natin itong slides na ito. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority at kailangan po i-determine na in accordance with law yung arrest. Kailangan po na ma-identify yung tao mismo na siya mismo ang subject ng warrant of arrest. Kailangan din po masabi na yung proper process ay dinaanan at yung karapatan po ng subject ay nirespeto. One extremely annoying shift later. Kagaya po yung isang abogado from the DOJ na pinipilit na yung pong Department of Justice daw is the competent authority na binabanggit dito sa Rome Statute. Malayong-malayo po yun sa katotohanan. Never pong naging judicial authority ang Department of Justice. Magkaibang departamento po yan. Ang DOJ is under the executive and the courts, yan po ang nasa judicial branch of our government. Never has the DOJ become part of the judicial system. So, ito po ay isang malaking panlilinlang sa mga tao na sabihin na ang DOJ ay ang competent authority or judicial authority na binabanggit doon sa treaty. Naalala ko ito, para kang yung dati kang 110 pounds lang or 100 pounds na tao, tapos ang dating size mo ay extra small, tapos bigla kang tumaba, pero pinipilit mo na extra small pa rin ang size mo. Ipilit mo isinusuot yung maliit na t-shirt kahit na putok na at hapit na sa'yo at pinipilit mo nung naisuot mo, kasya pa rin. Ganito ang itsura ng ating pamahalaan ngayon. Mukha na siyang katawa-tawa dahil dito sa mga argumento na nasasaad at inilalatag nila sa mga mamamayan. Ang purpose po natin sa paggawa ng video na ito ay hindi lamang po basta kontrahin lahat ang pamahalaan o sino mang mga tao. Ang nais po natin dito is to educate the people at ibigay sa inyo yung sapat na kaalaman upang kayo ang makagawa ng tamang konklusyon. Ako po ay nagtitiwala sa natural na talino at galing ng sambayan ng Pilipino at alam kong makakagawa kayo ng tamang konklusyon nyo kung alam ninyo ang tamang estado ng batas. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mabuhay po kayo. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayun mga kababayan, di ba linaw? Ang DOJ is under sa executive department. So hindi sila under sa judicial department. So bakit magsasabi sila na sila yung competent judicial authority? Di ba? So doon pa lang may problema mga kababayan na sabi nga dito sa paglatag ng report ni Senator Amy ay malinaw dito na planado yung pagdakip kay Pangulong Duterte na hindi sinunod yung proseso ng batas. Kasi nga wala nga, katulad sinabi ni Amy Marcos, na wala ngang inisyo na warrant of arrest na galing sa Philippine court. Diba? So,
Ituloy natin mga kaibigan. Konti na lang ito at ito tuloy natin. Mayroon pa dito at madidiscovery pa tayo. 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So, those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig. Sa totoo lang mga kababayan, ano, itong ginawa ni Senator Jaime, malaking tulong ito na kahit papano ay unti-unting nabulgar yung katotohanan doon sa planado, ha? Masasabi ko ito, opinion ko sa base doon sa mga napapanood natin o naririnig natin na mga explanation ng initial findings kahit doon sa hearing nung March 20 na planado nila ito. Planado ito nila mga kaibigan. Nasabi nila, pinalabas nila na na-receive lang nila nung nung March 11 lang. Planado. Kasi nga, sabi nga daw doon sa initial report ni Amy Marcos na before pa ng March 11, marami na silang naririnig na pronouncement galing sa mga executive department. Ay, napapanood natin yan sa social media. Si Justice Secretary nagsasabi na magko-cooperate sila sa ICC, sa Interpol, di ba? So wala pa yung warrant of arrest kuno, ay mayroon na silang plano. Pangalawa, yung mga movement pala ni Pangulong Duterte, yung mga ini-ispayan na pala ni General Anyo, no? Walang hiya. Kung intindi natin yung buhay ni General Anyo, saan ba galing siya, di ba? Dati kay Pangulong Duterte siya. Ito yata yung sinasabi. Ito narinig ko na traitor ba? Nag-traitor. Kasi noong una, naging blind item kung sino nag-traitor daw nag-spy kay Pangulong Duterte. So ito pala siya. Kasi lumabas na parang siya ito dahil nga doon sa yung sa speech niya doon sa Senate hearing na hindi daw siya traitor. Di ba? So, may may group effort nga sila na at the end, ayaw aminin ni Secretary, DILG Secretary na group, hindi daw group, wala daw nagplano. Samantalan linaw-linaw sa interview. So, panoorin po natin itong opinion nung resource person invited na sa Senate hearing noong March 20 na napakagaling na abogado, si Attorney Alexis Medina. Isa itong Batikan na attorney at isa rin itong professor sa mga kilalang university sa law school. So, panoorin po natin. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the Cabinet Secretaries and distinguished members of the Executive Branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. Surrender without judicial proceedings
might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga. Yes po. Di naman Pilipino. Yes po. Di-deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. It involves judicial proceedings po. Okay. May I At respond? maliwanag din dito, maski yung Interpol mismo, sinasaad na kinakailangan provisional arrest, extradition to be applied for in conformity with national laws. Sinasabi nga sa ating konstitusyon, sa ating Korte Suprema lamang at sa mga iba't iba pang korte. Kasama pa ba yung korte sa ICC? If I may comment, Your Honor, can I give the context for my statements? Yes, please. Yeah, okay. My apologies. I had to answer the question directly. I was invited on the basis of
a post I made online, a legal opinion on the arrest of the former president. I'd like And also to... your qualifications as an Yes, yes. international lawyer. No, I'm a teacher of constitutional law. I taught at San Sebastian College, Recoletos, Manila, the Polytechnic University of Manila, and the New Era University. I also give lectures for bar review examiners. Okay. Well, when I posted a legal opinion on the arrest of the president, to my surprise, it gained public traction. And my objective in posting that is really for academic discourse, not for any legal or political advocacy. I'd like to make it clear to everyone in the room, I am not here as a partisan. Okay? I am not involved in any political activity. My views that I posted are from the detached perspective of an academic. Full disclosure po, I've never met you before. Yeah, opo. I've only read you. Thank you. Yeah, thank you po. And to be honest po, 2016, I did not even vote for the former president. I was counsel for Grace Poe. Okay, so Senator Grace Poe. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. My view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. So yun malinaw in-explain nung isang international lawyer at the same time instructor or teacher ng law school dito sa Pilipinas na malinaw na mayroon mga nalabag talaga na mga batas or sa kay Pangulong Duterte na ito ay sinortcut. Parang sa pagkakaintindi ko, sinortcut ng mga tao din ng gobyerno. Para lang siguro, sabi nga, dito pa lang sasabi nilang parang alam nyo sa katotohanan lang mga kaibigan, nakakalungkot isipin na ang katotohanan ngayon nagiging fake news at saka yung fake news nagiging katotohanan. Ang kasinungalingan nagiging totoo at ang totoo naging kasinungalingan sa nangyayari ngayon. Dahil nga sa totoo lang sa ating bansa ngayon, sa nangyayari sa ating bansa, di na natin maintindihan kung anong fake news. Dahil ang gobyerno mismo, mga tao sa gobyerno, nagpapalabas ng mga fake news na mga balita, na mga pronouncement. Kabaliktaran doon sa ginawa nila. So dito malinaw ito na yung mga pinagsasabi nila na dumaan sa due process ang Pangulong Duterte ay malinaw na hindi. Di ba? Nung una sabi mayroon red notice, yung pala diffusion notice lang pala. Sabi nila may warrant of arrest. Wala palang inisyo galing sa Philippine court na warrant of arrest, di ba? So tungkol naman sa pag-surrender na minamadali nila papuntang The Hague, si Pangulong Duterte, dahil daw, sabi nga ni General Torre, eto nga yung matawa ka dito ang sinabi ni Pangulo, ni Senator Amy, kung sumagot daw si General Torre, parang pulis pang presinto lang, magaling pa daw yung yung mga pulis niya sa Ilocos. Ay, ako si General Torre, nakakatawa, pang-presinto naman sumagot pala yun. Nakakaloka, hindi niya alam kung ano yung warrantless arrest. Pero mas magaling din hamak ang pulis Ilocos ko. Pero ano ka, mga kababayan, na-promote pa siya, no? Major General na ngayon. Mga gawain, ganung klaseng gawain lang niya, na-promote ng Major General, di ba? So, nakakalungkot and I hope and we pray tayong mga Pilipino dahil nga, sabi nga, gigil na tayo dahil gusto natin ng katotohanan, ng hustisya. Ako mga kababayan, hindi naman sa maka-Duterte ako, ang akin dito is gusto ko lang ng tama, ang hustisya, ang makatwiran. Dahil katulad nyo, isa rin ako na ayaw ako tumingin sa mga maling gawain o mga injustices na ginagawa. Dahil nga, sabi nga, ang mga OFW nga kapag nakakamatay o nakakapatay sa ibang bansa,
ginagawan pa natin ng paraan para matulungan eh. Eh bakit yung mga Pilipino o yung Pilipino dito sa ating bansa ay kusa nating ibibigay sa ibang bansa para doon litisin? Na actually sa totoo lang, ito ay political. Alam mo bakit naging political itong ICC? Isang patunay dito yung Hungarian government, yung Hungary. Kumalas na sa ICC dahil napansin nila na political nang nangyayari sa ICC. So hindi nila na nagugustuhan. So mga kababayan, ang akin dito naman sana itong isa ring nating pinagdarasal na lumutang na kung sino yung may-ari ng eroplano. Kasi sabi nga, kung gusto natin daw malaman sa pag-iimbestiga, sundan yung pera. Kay kay Senator Raul Roco kasabihan na kung mag-iimbestiga tayo, sundan natin yung pera. Dapat malaman natin kung kaninong eroplano yan, sinong may-ari. Kasi yung eroplano na yan, lagi rin ginagamit ng Pangulo. Yung eroplano na ginamit pagdating kay Pangulong Duterte. But anyway, sabi nga natin, ang Panginoon hindi natutulog. Ang Diyos kailanman hindi nagpabaya sa Pilipinas. Gagawa at gagawa siya ng paraan, ipakita ko anong katotohanan at magkaroon ng hustisya ang mga injustices na ginagawa ng tao dito sa lupa, lalo na sa ating gobyerno. So, pasensya na po kayo mga kababayan, medyo napahaba lang yung video na ito dahil sinadya ko po ito na para mapanood nyo sa isang video na lang, isang parang compilation na lang. Kasi kung mag-research pa tayo ng ng hiwa-hiwalay, medyo tatagalan tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy natin ipagdasal ang Pilipinas, ipagdasal natin ang ating mga leader sa ating bansa, ipagdasal natin ang ating Pangulong Duterte na nasa Hague ngayon, na ngayon ko lang nalaman na ang inaakusa nilang 30,000 na AJK related na killings ay ngayon ay 43 na lang, unverified pa. So, from 30,000, naging 43 na lang ang related to AJK doon na kaso sa ICC. So, napakalaking difference, 30,000 against 43 cases na lang na hindi pa ito, hindi pa ito napapatunayan na konektado nga si Pangulong Duterte. 43 na lang. So, malinaw na pamumulitika ito. Diba? But, ganun pa man mga kaibigan, patuloy tayong magmasid at sabi nga ni Mayor Magalong, silence is not an option anymore. We need to speak up. Magsalita po tayo kababayan dahil lahat po tayo dito ay magsasakripisyo pagdating sa unang panahon. Hindi po tayo rito kung ano-anong mga kaguluhan, pero ang pangarap din natin ng katahimikan sa ating bansa at naway magkaroon na ng kaliwanagan ang ating mga leader at sana ipinapanalangin natin na bigyan sila ng guidance ng ating Panginoong Hesus dahil nga nararamdaman ko na maraming deception ang nangyayari sa ating bansa na nakakatawa at nakakainis dahil nga may mga grupo na against sa fake news pero sila mismo nagpapakalat ng fake news. Social media ayaw ng fake news pero sila mismo nagpapakalat ng fake news. So hindi na natin, pero sa totoo lang mga kababayan, simpleng problema lang dyan. Ang katotohanan ay nasa Panginoon. Kung ikaw, leader, ay may takot sa Panginoon at ikaw leader ay inspired ng Panginoon, ginigiyahan ka or nililid ka ng Panginoon, makikita yan sa gawa. Kumbaga sa isang kahoy mga kaibigan, sa punong kahoy, kung mangga, mamumunga ng mangga. So, kung ikaw ay may takot sa Diyos na leader, makikita yan sa gawa. Ngayon, kung ang gawain mo ay gawain ng dyablo, ang ibig sabihin ang Diyos mo ay dyablo, hindi ang Diyos na totoong Diyos na ating sinasamba. Dahil ang nakakikilala sa Kanya ay gagawa ayon sa Kanyang kagustuhan, hindi yung mga gawain ng dyablo. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. God bless the Philippines.